Isinisi ng lokal na pamahalaan ng Bayambang, Pangasinan sa mga overloaded na truck ang pagguho ng tulay sa kanilang bayan kahapon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Pasado alas 3 kahapon, walang kamalay-malay ang mga motoristang dumaraan sa Carlos P. Romulo Bridge sa Barangay Wawa sa Bayambang, Pangasinan na may kakaharapin pala silang disgrasya. Pagdaan ng dalawang truck na yan, bigla na lang bumigay ang gitnang bahagi ng tulay. Sir, kayo yung driver! Nahulog ang 12-wheeler na may kargang buhangin, pati ang kasunod na elf truck. Maswerte namang nakahinto ang iba pang kasunod na sasakyan. Sugatan ang 4 na sakay ng mga truck. Isinara na ng mga otoridad ng tulay na nagdurugtong sa mga bayan ng Bayambang sa Pangasinan at Kamiling sa Tarlac. Nasa 37 metro ang haba nitong bahagi ng tulay na pinakabumagsak at bumigay mula sa 30 talampakang taas. Bagamat nakatakda namang sumailalim sa assessment itong buong tulay, pinaplano na raw gawing konkreto itong naturang steel bridge. Marami tuloy mga residente ang namumroblema, lalo na ang mga estudyante. Ay, malaking abala sa amin, lalo na kami, mga namimili dyan sa construction supply dyan sa kabila. Ang mahal ng gas ngayon. Yung igagas mo, wala, hindi kakayanin, sir. Pahirapan po yung daan, iikot pa po kami ng ibang bayan para lang po makauwi. So dagdag pasakit po yun sa aming mga estudyante kasi syempre lalaki po yung pamasahe namin. Ang nakikitang sanhi ng disgrasya, ang sobra-sobra raw na bigat ng mga truck na dumaraan sa tulay. Base sa investigasyon ng mga otoridad, mahigit 60 tonelada ang bigat ng nahulog na 12-wheeler, habang nasa 10 tonelada naman daw ang elf truck. Kung susumahin, higit 70 tonelada ang timbang ng dalawang truck. Sobra-sobra yan sa hanggang 20 tonelada lamang na kapasidad ng naturang tulay. So yung support naman, hindi naman siya bumigay. Ang main cause kasi dyan ay may dumaang mabigat na hauler ng dump truck. Bagamat taong 1945 pa na itayo ang naturang tulay, taon-taon naman daw itong dumaraan sa Bridge Management System o pagsusuri ng DPWH. Walang cracks, walang major defects, ibig sabihin maayos. Minsan lang dahil luma na, kailangan namin i-reduce yung capacity. Kaya ang tingin namin dyan, dahil sa sobrang ang daming nadaan na overloaded, na overstress na rin, kaya bumigay. Ang problema, aminado ang DPWH na wala silang kakayahan para makontrol ang mga dumaraang overloaded na truck. Dahil sa insidente, maghihigpit na raw ang Bayambang LGU sa pagpapatupad ng ordinansa kontra overloading. Pag sinasaway mo, ikaw pa yung masama. That's why we need to implement kung ano yung tama, ano yung nasa batas, yun po yung ginagawa namin. Sa ngayon, may handog na libreng sakay ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Meron ding libreng tawid sa ilog gamit ang bangka mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At inaasahan namang maitatayo ang temporary bridge sa loob ng 2 linggo para magamit ng maliliit na sasakyan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.